Maluba pa rin ang isang sundalong tinamaan ng bala sa ulo sa bakbakan laban sa Abu Sayyaf sa Patikul Sulu noong Sabado. Samantala, yung apat niyang kasamaan ng mga kapwa sundalo niya na tinamaan din ay nagpapagaling ngayon sa Camp Navarro General Hospital sa lungsod ng Zamboanga. Nakatutok si Cedric Castillo. Alas 11:30 ng umaga, lumapag sa Andrews Air Base sa Zamboanga City ang C-130 ng Philippine Air Force, lula ng apat pang Marines na sugatan sa engkwentro sa Abu Sayyaf noong nakaraang Sabado. Dito sa Camp Navarro General Hospital, idiniretso ang Marines para sa karagdagang medical check matapos ang halos 3 araw na pagkakakonfine sa trauma center sa Sulu. Nauna nang isinugod sa naturang military hospital ang apat pang sugatan sa engkwentro, ilang oras lamang matapos ang bakbakan. Very minor lang yung mga injuries nila na kaya naman i-treat doon sa trauma hospital natin sa Jolo. So doon muna sila at priority natin yung mas grabe konti. Samantala, comatose pa rin ang sundalong nasa intensive care unit sa isang pribadong ospital. Tumagos ang balang tumama sa tagiliran ng ulo ng sundalo. Yung mga vital organs niya nagpa-function pa rin. And then yung mga support system nakakabit sa kanya. Sa impormasyong ibinigay ng source ng GMA News, 6 na opisyal at 61 enlisted personnel. Kabilang ang 7 napaslang at 9 na sugatang sundalo ang idineploy sa Sulu noon pang Abril para sa test mission ng Force Reconnaissance Battalion at bahagi na rin ng rescue operations ng Marines. Sa listahang nakuha ng GMA News ng mga kidnap victims na hawak pa rin ngayon ng Abu Sayyaf, 6 ang foreigner at 6 din ang Pilipino. Kabilang na ang Jordanian journalist na si Bakir Abdullah Atyani at ang 2 European birdwatchers na pare-parehong dinukot noon pang 2012. Pinakabago sa listahan si Creselda Villaraza na nitong buwan lamang nakidnap. Si Villaraza ang may bahay ng Marines na nakadeploy din ngayon sa Sulu. Ayon sa Western Mindanao Command, tila nagtatago raw ang bandidong Abu Sayyaf sa likod ng kanilang mga binibiktima. Yung mga hostages, lalo na yung mga foreign hostages, yan ang ginagamit nila pang human shield. Kaya medyo ang operations natin, kailangan calibrated talaga, focused, very focused. Kasi ayaw natin na, as much as possible, ayaw natin na magkaroon ng collateral damages. Mula rito sa Zamboanga City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.